So ayan mga Fishbomb, inabot tayo ng ulan. Kumusta sa inyo lahat at nagkita-kita na naman tayo ulit. At ayun, nandito tayo ngayon sa Mia Road. So ayun, minta tayo sandali kasi yung ating balot sa ating immortal bag ay yumutyot. So baka mabasa ang iba nating mga requirements sa loob. Kaya inayos ko na muna. Sana wala masyadong nabasa. Pero yung original naman kasi nasa akin sa bahay. Pagka papa-xerox na lang ako. So yan, nagkita tayo ulit mga ka-Fishbomb. Inabot kami ng ulan ni Seo pagka uwi sa trabaho. Etong masakit kasi yung ating kapote ay nawala. Ngayon, syempre, para hindi tayo masyado matagalan sa kalye at maaga pa tayo alis bukas dahil nga sa trabaho natin, kailangan na natin umuwi. Dahil na rin, nabasa tayo sa gitna. So, hindi na rin tayo makakasilong. Sayang din naman kung basa ka na rin naman, tapos titigil ka, wala rin yun. Kaya, tuloy-tuloy na lang tayo. So yun, update lang din. At 1 week na rin tayo sa ating work. So second week na natin to. Sa mga kasabayan natin ngayon, RS na lang. Lalo na pag umuulan. Kung may kapote kayo, lagi nyo silang dalin. Tapos ayun, syempre, tulad sa akin, si Seo, ang ating brake ay medyo kailangan na rin natin palitan. At pinupondohan na rin natin na hoping na mapalitan na yung front tire natin para na rin for safety. At full base ano na tayo, beast tire. Kasi nakikita ko na rin naman na medyo may kanipisan na rin ang ating front tire. So pag may baha na ganito at motor ang katabi nyo, tingin ko mag minor na lang kayo kasi kanal yan eh. Lalo na tulad ko, wala akong wala akong kapote. Basang-basa na ako. Pati pantalon ko, ultimo brief ko basa eh. Pero magpo-provide din tayo ng ating kapote. Unahin lang natin yung mga dapat unahin. Sa ngayon eh, unahin natin ibang bills, tangke, pagkain. Pag nag-okay na, so yung ibang bills naman, mga bayarin, tubig, ilaw. Yan, yung mga kautangan natin, bayaran natin yan unti-unti na hindi na tayo mangungutang. Sana, ayun lang naman sa akin eh, magtagal pa ako sa work ko at mas tumatag pa yung katawan ko kasi nasusubukan ko ngayon yung tatag ko sa pagmumotor eh. Hindi na tulad ng dati banjing ngayon talagang waswas kung waswas. Alam niyo yan mga kapwa ko rider, alam niyo yan yung hirap ng pagmumotor tapos inabot ng ulan. Alam niyo yan, ingat tayo lahat kasi gaya nga na paulit-ulit ko sinasabi, may mga naghihintay sa ating mga anak, mga mahal natin sa buhay. Ayan, kailangan natin mag-ingat, wag mainit ang ulo natin. Pagka ganito, nabasa na kayo ng ulan, pahinga muna kayo, kain, pahinga, then kung kinakailangan maligo kayo para matanggal yung bakterya kasi syempre natatalsikan nga tayo ng tubig ulan. Ngayon nilagyan lang natin ng balot ang ating A14 para makapag vlog tayo kasi kanina umaambon na eh buti naman nakakabit siya nang nilagyan ko na ng plastic. Kaya ayun, tumigil tayo kanina kasi nayutyot yung ating parang kapote sa ating immortal bag. Kasi inayos na rin yung camera, sinetup ko na. Doon na ako nag-setup eh sa sa tulay eh. Kasi nga inabot na rin talaga ng ulan. Sabi ko, ilagay na natin yung protectionan na natin, 'di ba? Para tuloy-tuloy na rin. Ngayon ko masusubukan yung ating beast tire, pero so far ito ngayon gamit natin, hindi naman siya talaga madulas. At lalo ko siyang nasubukan sa mga mabatong lugar. Talagang kumakapit siya, angat kung angat.
nakatakot sila sa unahan. Delikado. At eto na, lumalakas na. Sa mga kasabayan natin ngayong rider, ride safe tayo ulit. Basta ride safe. Hindi ko alam kung may bagyo ngayon kasi hindi na ako nakakapanood ng balita. Nakatutok nga ako sa trabaho ko kasi nga may mga dapat tayong ayusin, may mga dapat tayong ipunin, at hindi pwede tayong magpabanjing-banjing. Kaya sabi ko, laban kong laban na to, basa akong basa. Kasi nahabol ko din na hindi ako abutan ng baha kasi taga-Katansa ako eh. Hindi ako abutin ng baha sa Bacoor. Pero sa lakas nito, sa tingin ko, kung makikita ninyo, ayan oh, ang lakas niyan. Inabot na tayo. At kailangan ko pa rin magpatuyo ng ating helmet. Bumababa na nga sa hangin yung aking helmet eh. Kaya tumatango na ako para makita ko lahat hanggang likod. Ang lakas ng hangin, no? Kung maririnig nyo yung lakas ng hangin na to. At eto na, speedboat! Napa-speedboat natin si Seiyu. Pero syempre curve to. Kailangan natin magbaba ng gear. Naku, sa dadaanan naming malubak. Lalong malubak ngayon to. Kasi nabasa sila ulit. Ayun, sa nakasabayan ko pala kanina na naka PCX doon sa may Vista Mall. Kung halimbawa hindi naman masikip na, tulad yan, ganyan no, ganyan ang posisyon namin eh. At bumusina ka naman na, hinahayaan ka naman na mag-pass through kasi nag-minor na ako eh. Mag-pass through ka na, wag mo natutukan yung gilid kasi nakikita kita pero gumigilid ka pa, nawawala ka na sa sa salamin ko, hindi na kita nakikita. Ramdam ko na tatama ka sa akin. Kaya nag-minor na ako. Ayan, ang sakit. Ang lakas ng tama ng ulan. Para akong tinatatuan ulit. Nakakaramdam na ako ng lamig. Woo! Ang lamig. Kita niya no, yung fog na yan no. Kung makikita nyo, ayan ang fog ng tag-ulan ngayon. At nakakaranas na si Seiyu ng speedboat style. Dito sa lugar na to, ingat kayo dyan. Ayan no, kung mabilis ang takbo nyo, tatama kayo dyan. Sure ako rarampa talaga kayo. Ride safe talaga sa lahat. Naku, di ko pa nga napapatahi yung isa kong sapatos. Nabasa na naman. Kasi lahat ng sapatos ko, yung 3, bumuka na. Tinahi ko lang yun eh. Para magamit ko pangarabas. Kasi ito nagagawin ko pangarabas yung gamit kong Nike. Woo! Ang lamig. Oh! Dito wag kayo masyado gigilid kasi malalim yung part na yan. Ayan o, yan. Ayan yun eh. Kala ko natabunan na. Delikado yan. Pwede kayong sumemplang talaga dyan. At payo ko lang din kung sakaling naidaan nyo sa bahangin yung mga motor, kung anong speed nyo, ayun na. Pero kung magbababas kayo, sa preno na lang. Mas maganda kasi yun para hindi humigop ng tubig yung ating tambutso. Ngayon kasi alam ko medyo mataas na tatamaan ng baha, lalo na sa Bacoor. Kung ganito kalakas, pagdating ko doon medyo mataas na yung baha. Alam ko naman nagagawin ko kasi payo na rin naman na sa akin yun. Yung bilis na to, ganito lang to, tapos preno na lang. Wag lang magda-downshift tayo kasi hihigop siya eh. Hihigop talaga yung ating motor. Kaya kung speed mo, ayun na speed mo talaga, gamitin mo na yung preno mo. Total, dalawa naman yung preno natin, isang harap, isang likod. No choice na tayo pag ganito.
Ito yung kasagsagan ng ano, mabilis ang butas ng gulong, pero buti na lang nakapagpalit tayo ng rear tire natin. Kung hindi, baka madoblehan tayo, kasi nung nabutas yung gulong natin, yung rear tire natin, pinupulikat na ako sa lamig. Science na ba yun? Parang pumintig ang aking binti pero sige lang, laban nga, di ba? Ito malalim to kailangan malalim yan, kaya yan. Sayo pa, sayo sa kalam. Huwag mo kong pabayaan mo na sayo, alam mo naman na may plano tayo para